Sir, buhay pa ba yung ICI? Well, that would depend on the decision of the president kung ano yung way forward niya. Now that we only have one commissioner left, syempre hindi na niya ma-perform yung mandate. So, ang challenge dyan is yung maghanap uli ng papalit ng mga commissioner. Mahirapan. Kaya ako the way I see it, siguro eventually madi-dissolve din siya. Anyway, relatively, kung titingnan mo naman yung sa akin pananaw, although mataas yung expectation kasi, pero with the limited resources, lack of power and authority, na rin. Kumbaga, from a personal perspective, naging add value din siya dito sa ongoing investigation dito sa Sir, nakita niyo anomalies rather. Nakita niyo yung Cabral files? Meron naman ako nun. Unang-una meron naman ako nun. As early as September meron na ako. In fact, nung pinatawag namin siya nun, yung first hearing niya, when I showed those files to him, talagang ninervyos siya. Siguro nag-iisip siya, paano ako nagkaroon ng kopya na yun. At hindi niya nga ma-explain. Naupo siya, tapos bigla siya humingi ng tubig, tapos nanginginig siya habang humihingi. So, ako confident ako na kilala niya yung familiar siya sa file na yun. Nag-iisip lang siya kung paano nakarating sa akin. Sir, how incriminating yung laman ng Cabral file? Doon pa lang sa files kasi na yun, makikita mo talaga yung scheme on how the funds are being allocated sa iba't ibang mga district ng engineering office at sa mga legislative districts. Wala talagang equitable distribution yun . Kumbaga parang favoritism yun. At alarming. The amount itself is alarming. Isipin mo, di ba, pag NEP, doon sa NEP kasi is gagawa yung mga iba't ibang mga opisina ng DPWH ng kanilang funding, di ba? Mga projects, spell out nila, tapos i-represent nila yan sa committee, di ba? So, i-deliberate yan . May deliberation yan . So, matapos, i-represent uli yan sa DBM, di ba? Magkakaroon rin ng hearing. I-justify mo. But why is it na pagkatapos nun after the BICAM, biglang significantly lalaki. Hindi lang 100%, 200, hindi lang yung iba nga doon parang halos umakyat pa ng mga 800%, 700%. Can you just imagine a NEP of 2.5 billion tapos biglang magiging 20.9 billion? O kaya a NEP of 1.5 billion at magiging 20.7 billion. Tapos may mga insidente pa doon. Tapos makikita mo rin kung sino yung pinakamalaking NEP doon. Hindi ko na babanggitin kung sino. Pero alarming din yun. No? Bakit napakalaki yung NEP nito? Kaya makikita mo doon na wala talaga yung equitable na distribution ng fund. Sir, are you convinced with the 2026 GEA na konti na lang yung graph? Hindi naman natin masasabi na zero. Siguro na-address yung iba concern. Pero hanggang merong insertion yan, hanggang merong influence yung membro ng Congress dyan, meron pa niyan. May kalokohan pa rin dyan. Hindi ko sinasabi na walang kalokohan sa local government. Marami rin kalokohan sa local government. Pero in so far as the magnitude ng kalokohan ay talagang matindi dyan sa level ng mga lawmakers. Sir, yung update sa ipapile ng city na case versus VCDA dun sa
Well, Expiration. kinoconsolidate namin yung aming mga ebidensya. We're also consulting with other lawyers para humingi ng tulong. Para pag nag-file tayo ng case, talagang tight siya. At talagang kayang may merit, panindigan talaga, kaya panindigan. Kasi one time mong ipapile yan kaya hindi mo pwedeng i-fast track o bilisan. Kasi may opinion daw ang Government Corporate Council na mali daw yung condition number 16. Well, opinion nila yun. Alam mo naman yung mga lawyers, kanya-kanya opinion din yan. May opinion sila, may opinion din tayo. Sir, thank you, sir. Hindi ibig sabihin na abogado sila o corporate counsel sila, mas magaling sila kaysa sa atin.